Malugod na pagbati sa inyong lahat at maligayang pagdating sa channel na Kwento ng Pamilya. Masyado ka nang matanda para sumama sa amin sa Hawaii. Bantayan mo na lang ang bahay, sabi ng anak ko habang tinataboy ako na para bang wala akong silbi. Lumipad sila patungo sa isang bakasyon sa paraiso kasama ang aking mga balae na mas matanda pa nga sa akin habang ako ay naiwan sa bahay na itinuturing nilang mana nila. Pagbalik nila, wala na ang bahay at wala na rin ako. Tumawag sila sa akin ng 43 beses. Bago natin ituloy, mag-subscribe muna sa channel at ipaalam sa amin sa comments kung saan kayo nakikinig. Ang mga brochure tungkol sa Hawaii ay nakalatag sa aking coffee table na parang mga makukulay na pangako. Binuksan ito ng malapad ng anak kong si Lorna. Ang kanyang mga daliring may manicure ay tinutunton ang mga ginintuang dalampasigan, habang ang asawa niyang si Berto ay nakadungaw sa kanyang balikat, tumatango bilang pagsang-ayon. Ang mga magulang ni Berto, sina Waldo at Marga, ay komportabling nakaupo sa aking sofa, tinatalakay na ang oras ng pag-alis at ang ganda ng hotel na para bang ang bakasyong ito ay karapatan nila mula pagkapanganak. Mukhang perpekto ang resort sa Maui, masayang anunsyo ni Lorna. 4 na kwarto, may view ng dagat at may private beach access. Inabot ko ang isa sa mga brochure. Mukhang napakaganda niyan. Kailan tayo aalis? Hinarang ng kamay ni Lorna ang akin, dahan-dahan ngunit mariin, at itinulak palayo ang makintab na papel. Tay, masyado ka nang matanda para sa mga ganitong adventure. Ang mga salitang iyon ay parang yelong tubig na ibinuhos sa akin. Kumurap ako, sigurado akong mali lang ang dinig ko. Mas mabuting manatili ka na lang dito at bantayan ang bahay. Patuloy niya kaswalang tono. Tutal, kasama namin ang mama at papa ni Berto. Pangarap nila ang trip na ito. Alam mo naman, tumawa si Waldo mula sa sofa. Ilang taon naming pinag-ipunan ito. Hindi na ako makapaghintay na makita ang mga sunset. Siguradong mag-e-enjoy ang mga bata sa snorkeling. Dagdag ni Marga, na inaangkin na ang mga karanasang hindi pa naman nangyayari. Tinitigan ko sila. Si Waldo ay 64 anyos, 2 taon na mas matanda sa akin. Si Marga naman ay 61. Pero sa paanong paraan, ako ang naging masyado ng matanda habang sila ay perpektong kasama sa biyahe. Hindi pa ako nakakapunta sa Hawaii, mahina kong sabi. Nagkibit-balikat si Berto. Baka sa susunod na lang, tay. Family bonding kasi ang trip na to. Pamilya, ang salitang iyon ay kumirot sa dibdib ko. Pinanood ko silang magplano sa paligid ko, sa ibabaw ko at lagpas sa akin. Inilabas ni Lorna ang kanyang telepono. Ipinapakita kay Marga ang mga larawan ng mga restoran na na-research nila. Kumuha naman si Berto ng isa pang brochure. Itinuturo ang mga aktibidad. Kumilos sila nang may kumpiyansa ng mga taong nagdesisyon na ng lahat nang hindi kinukonsulta ang lalaking may-ari ng bahay na tinitirhan nila, na ang kabutihang loob ay kumupkup sa kanila sa loob ng 5 taon. Huwebes ng umaga ang lipad namin, sabi ni Lorna nang hindi tumitingin sa akin. Mawawala kami ng 10 araw. Masusolo mo ang buong bahay. Isipin mo na lang na munting bakasyon mo na rin to. Bakasyon mula saan? Mula sa pagbibigay ng libreng pabahay? Mula sa pagluluto ng hapunan na halos hindi nila pinapansin? Mula sa pakikinig sa mga reklamo ni Berto tungkol sa kanyang credit score habang ginagamit ang kuryente ko para i-charge ang kanyang mga gaming device? Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga tuhod ay kumikirot. Isang paalala ng aking 52 anyos na katawan na tila ikinababahala ni Lorna. Siguro dapat ko nang ayusin ang ilang bagay para sa pagbabantay ng bahay. Ikaw talaga ang the best, tay. Sa wakas ay tumingin si Lorna, ngumingiti sa akin gamit ang nangiting datay tumutunaw sa puso ko noong 7 taong gulang pa siya at humihingi ng kwentong pampatulog. Ngayon, parang kalkulado na ito at praktisado. Huwag kang mag-alala sa kahit ano. Mag-relax ka lang at i-enjoy ang katahimikan. Itinaas ni Waldo ang kanyang tasa ng kape na parang nakikipagtagay. Para sa bakasyon ng pamilya, tumawa silang lahat. Kahit si Marga, na eksaktong 4 na beses ko palang nakikilala, ay naging komportable ng pagtawanan ng aking pagkakapuwera sa sarili kong sala. Naglakad ako patungo sa pasilyo. Sinusundan ako ng kanilang mga boses.
mga masiglang usapan tungkol sa sunset dinners at helicopter tours. Mga abenturang tila hindi na bagay sa akin sa loob lamang ng isang gabi. Tumunog ang sahig na kahoy sa ilalim ng aking mga paa. Ang parehong tunog na ginawa nito noong sumayaw kami ni Sarah sa mismong pwestong ito noong aming ika-30 anibersaryo. Ipaglalaban sana ako ni Sarah. Ipipilit niyang sumama ako o di kaya'y ipapaintindi na ang pamilya ay dapat sama-sama. Lahat kami o wala sa amin. Ngunit 5 taon nang wala si Sarah at natutunan kong ang anak na pinalaki namin ay iba ang tingin sa akin kaysa sa inakala ko. Sa likuran ko, malinaw kong narinig ang boses ni Lorna. Maiintindihan naman ni Mama to. Lagi niyang sinasabi na kailangan ni tatay ng mag-aalaga habang tumatanda siya. Huminto ako sa may pinto ng kwarto. Walang sinabing ganoon si Sarah, kahit minsan. Pero mukhang ang mga imahinaryong alalahanin ng aking yumaong asawa ay ginagawa na ngayong katwiran para sa aking pagkakapuwera sa ligaya ng pamilya. Ang liwanag ng gabi ay tumagos sa bintana ng aking kwarto, gumagawa ng mahahabang anino sa sahig kung saan nakapwesto noon ang silyang basahan ni Sarah. Makalipas ang 3 oras, nakaupo ako sa gilid ng aking kama, suot pa rin ang parehong damit mula sa hapunan. Ang refleksyon ko ay nakatitig pabalik mula sa lumang salamin ni Sarah. Isang lalaking tila naging invisible sa sarili niyang tahanan. Tumahimik na ang bahay sa ritmo ng gabi, ngunit may mga boses na umaakyat mula sa sala sa ibaba. Sa una, ang kanilang tawanan ay tila malayo. Binalak kong huwag na lang silang pansinin. Siguro magbabasa na lang ng isa sa mga mystery novels na paborito ni Sarah. Pagkatapos, ang boses ni Berto ay umalingaw-ngaw, mas malinaw kaysa sa nararapat. Sa totoo lang, tingin niyo naniwala siya sa kalokohang masyado ng matanda? Napasarado ang libro ko. Nanigas ako. Bawat kalamnan ko ay biglang umigting. Ang sagot ni Lorna ay lumutang mula sa heating vent malapit sa aking paanan. Lagi namang madaling maniwala si tatay. Naalala niyo noong sinabi nating babayaran natin siya sa pagpapaayos ng bubong? Sumunod ang kanilang tawanan. Kaswal, mapaghamak, malupit. Maingat akong lumapit sa vent, gumagana ang aking instinct bilang guro. Ang 30 taon ng pamamahala sa silid-aralan ay nagturo sa akin kung kailan dapat makinig at kung kailan dapat kumilos. Ito ay siguradong sandali ng pakikinig. Sumali ang boses ni Waldo. Pagkabalik natin galing Hawaii, ipapasok natin siya sa nursing home na na-research natin. Napigil ang hininga ko. Isang nursing home. May bakante sa Casa Takip Silim sa susunod na buwan, dagdag ni Marga, na parang negosyo lang ang pinag-uusapan. Sabi nila mapapabilis daw ang papeles kung magbabayad tayo ng deposit ng maaga. Magkano? Tanong ni Berto. Nasa 170,000, humigit kumulang 3,000, sagot ni Waldo. Pero sulit yon para maayos agad siya doon. Kapag nandoon na siya, magiging atin na ang bahay na ito. Mana naman natin to. Tila tumagilid ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Humawak ako ng mahigpit sa hamba ng bintana. Nagpatuloy ang boses ni Lorna, masigla na ngayon. Nakausap ko na ang real estate agent na si Zandro. Tingin niya makakakuha tayo ng hindi bababa sa 45,800,000. Baka mas mataas pa dahil maganda ang merkado ngayon. Hati sa 4? Tanong ni Berto. Oo naman. Ma, pa, deserve niyo ang parte niyo sa pagtitiis sa mga reklamo niya nitong mga nakaraang taon. Tumawa si Marga. Nagiging demanding na rin siya, hindi ba? Laging nagtatanong tungkol sa mga plano natin, gustong kasali sa lahat. Hindi makatotohanan ang entitlement niya, pagsang-ayon ni Lorna. Parang, Tay, 62 ka na. Tanggapin mong tapos na ang maliligayang araw mo. Napaupo ako sa kama, biglang nanghina ang aking mga binti. 5 taon ko silang pinatira. 5 taon ng grocery bills, bayad sa kuryente at tubig at maintenance, habang si Berto ay naghahanap daw ng trabaho at si Lorna ay iniisip ang susunod niyang career move. Kinain nila ang pagkain ko, ginamit ang kotse ko, hiniram ang mga gamit ko at hindi man lang nag-alok ng tapat na pasasalamat. Lalong lumakas ang boses ni Berto. Ang pinakamaganda pa, hindi niya ito inaasahan. Napaniwala natin siyang concern lang tayo sa kalusugan niya.
Masyado naman kasing mapagtiwala si tatay, sabi ni Lorna. Sabi ni mama dati. Wala namang sinabi ang nanay mo na pabigat ang tatay mo. Biglang singit ni Waldo na ikinagulat ko. Mahal na mahal ng babaeng yon ang asawa niya. Wala na siya dito para tumutol ngayon, di ba? Matalim na ang boses ni Lorna. At sa totoo lang, ito ang pinakamabuti para sa lahat. Makakakuha si tatay ng professional care. Tayo naman, magkakaroon ng financial security. Professional care? Pinalabas nilang medikal na pangangailangan ito sa halip na isang maginhawang pagtatapon sa akin. Tumayo ako ng dahan-dahan. Naglakad papunta sa aking tukador at binuksan ang ilalim na drawer kung saan ko itinatago ang jewelry box ni Sarah. Sa loob, sa ilalim ng kanyang singsing pangkasal, nakalagay ang titulo ng bahay na ito. Ang bahay na binili ko gamit ang sweldo ko sa pagtuturo. Ang bahay kung saan kami ni Sarah nagplanong tumanda ng magkasama. Nakatitig pabalik ang refleksyon ko sa salamin, ngunit may nagbago sa ilang minutong pakikinig na iyon. Ang lalaking nakatingin sa akin ay hindi na mukhang invisible. Tahimik kong isinara ang jewelry box at bumalik sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Naging imposible ang pagtulog. Sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, ang desperadong boses ni Berto mula 5 taon na ang nakakaraan ay umaalingaw-ngaw sa aking alaala. Pebrero 2020. Ang tawag ay dumating ng 11:30 ng gabi. Naalala ko ang eksaktong oras dahil nagwawasto ako noon ng mga test paper sa algebra nang tumunog ang telepono ko. Tay, hilaw at basag ang boses ni Berto noon. Kailangan ko ng tulong, nawala ang lahat sa akin. Bumuhos ang kwento sa pagitan ng mga hikbi, online poker sites, cryptocurrency investments na nangako ng siguradong kita, sports betting apps na akala niya ay madaling pera. Nasa $2.6 million, $47,000 ang utang sa credit card. Ang bahay nila ay narimata. Umiiyak si Lorna sa background, buntis sa pangalawa nilang anak. Dapat Bitcoin to bulong niya noon. Nilagay ko lahat ng ipon namin, pati sangla ng bahay, bago bumagsak ang presyo. Nakinig ako, ang puso ko bilang guro ay nadurog para sa binatang ito na naging kapamilya ko na rin. Ilang buwan pa lang nawala si Sarah noon at ang bahay ay napakatahimik. Si Lorna ay anak ko. Ito ang aking mga apo. Wala kaming matutuluyan, patuloy ni Berto. Alam mo naman ang mga magulang ni Lorna, hindi boto sa akin ang nanay niya. Hindi kami pwedeng lumapit sa kanila. Ngayon, nakahiga sa kadiliman, nakilala ko ang kalkulasyon sa likod ng desperasyon na iyon. Alam niya kung aling emosyonal na pindutan ang pipindutin. Ang nagdadalamhating byudo, ang lolo, ang lalaking may bakanting bahay at bukas na puso. Bumangon ako at naglakad papunta sa bintana na nakatanaw sa bakuran kung saan naglalaro ang aking mga apo sa swing set na ininstall ko. Kumikinang ang bakal sa liwanag ng buwan, 17,300, mula sa pera ng pensyon ko. Ang kanilang mga bisikleta ay nakasandal sa garahe, may training wheels na binili at ikinabit ko mismo dahil masyadong abala si Berto sa paghahanap ng trabaho. Nanginig ang mga kamay ko habang kinukwenta ang mga gastusin. 5 taon ng grocery para sa 5 tao. Nasa P1 milyon, mahigit kung titipirin. Kuryente at tubig na dumoble. Isa pang 300,000. Ang pagpapaayos ng bubong na binanggit ni Lorna kanina. 800,000 pagkatapos ng bagyo. Medical bills, pagpapaayos ng kotse, higit sa 3.4 milyon, 60,000. P3.4 milyon para sa mga taong tinatawag akong pabigat. Ang algebra ay simple at nakakadurog. Mas matagal ko pa silang sinuportahan kaysa sa itinatagal ng ibang kasal at ang kanilang pasasalamat ay naging entitlement sa paglipas ng panahon. Kinuha ko ang maliit na notebook kung saan inililista ko ang mga gastusin sa bahay. Pahina-pahina ng mga hiling ni Berto, pangangailangan ni Lorna, gamit ng mga bata, laging urgent, laging pansamantala, laging may pangakong babayaran kapag umayos ang sitwasyon. Hindi naman umayos ang sitwasyon, natuto lang silang humingi ng humingi. Kinabukasan, gigising silang presko, nagpaplano ng bakasyon. Iimpake nila ang mga maleta na binili ko noong Pasko. Sasakay sa kotseng tinulungan kong bayaran. At ako, maiiwan bilang isang masunuring tagapagbantay ng bahay. Ngunit habang nakaupo ako doon sa dilim, napagtanto ko na nagkamali sila ng kalkulasyon.
Pinagkamalan nilang kahinaan ang kabaitan ko. Ang 40 taon ng pagtuturo ay nangangailangan ng estratehiya, pasensya at kakayahang maging 3 hakbang na nauuna sa mga estudyanteng akala nila ay maiisahan nila ang sistema. May mga leksyon na natutunan sa pangaral. Ang iba, nangangailangan ng kahihinatnan. Isinara ko ang notebook at ibinalik sa drawer. Ang bukas ng umaga ay magdadala ng bagong mga posibilidad. Pumasok ang liwanag ng bukang liwayway sa kusina nang madatnan kong abala na ang pamilya sa kanilang pag-alis. Si Lorna ay nasa counter, inaayos ang mga boarding pass. Si Berto ay nakayuko sa kanyang telepono habang sina Waldo at Marga ay nagkukumpara ng sunscreen na parang mga general na nagpaplano ng pagsalakay. "Good morning, Tay," masayang bati ni Lorna nang hindi tumitingin. "May kape dyan kung gusto mo." Nagsalin ako ng kape, pinagmamasdan ang kanilang mga mukha gamit ang bagong pananaw. Kahapon, nakita ko sila bilang mga kapamilyang nasasabik sa adventure. Ngayon, nakikita ko sila bilang mga kasabwat na nagdiriwang sa kanilang matagumpay na panlilinlang. Aalis ang flight ng 10:15, anunsyo ni Berto. "Dapat umalis na tayo ng 8:30 para iwas traffic. May espesyal ba kayong kailangang ipagawa habang nagbabantay ako ng bahay?" Tanong ko. Tumingin si Lorna sa akin. "Yung usual lang, Tay. Diligan ng halaman, kunin ang sulat, baka pwedeng silipin ka ni Aling Elisa mula sa kabilang bahay." Si Aling Elisa, ang 70 anyos kong kapitbahay, na iminumungkahi ni Lorna na magbantay sa akin na parang baldado ako. "Kaya ko naman ang sarili ko," sagot ko. Suminghal si Berto. "Sige lang, Tay. Basta wag mong subukang ayusin ang kahit anong masisira. Tumawag ka ng propesyonal." Ang lakas ng loob magpayo ni Berto tungkol sa maintenance ng bahay, samantalang siya nga itong nawalan ng bahay dahil sa sugal. Uminom ako ng kape at tumango. Siyempre, ayokong maging problema. Tila nasiyahan naman sila sa pagsang-ayon ko. 2 linggo sa paraiso. Deserve natin to, sabi ni Waldo habang tinutupi ang mapa. Deserve dahil sa 5 taong libreng pabahay at pakain na hindi naman nila pinasalamatan. Mabilis lang lilipas ang oras, paniniguro ko sa kanila. Baka magbasa lang ako o mag-ayos ng mga gamit sa bahay. Luminaw ang mata ni Lorna. "Perfect yan, Tay. Pwede mong simulan sa garahe. Ang dami na kasing kalat." "Kalat na mga gamit naman nila ang nandoon." "Tay, sigurado kang okay ka lang mag-isa?" Tanong ni Lorna, bagaman tunog pormalidad lang ito. "Oo naman, mag-e-enjoy ako sa katahimikan." Hinalikan niya ako sa pisngi, 1 kilos na dati nagpapainit sa puso ko. Ngayon, parang palabas na lang ito. "Ingatan mo ang sarili mo," sigaw ni Waldo habang hinihila ang maleta palabas. "Mag-ingat kayo sa biyahe," sagot ko. Sumara ang pinto, nawala ang ingay ng makina sa kalsada, bigla tumayo akong mag-isa sa kusina. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, ang bahay ay akin na namang muli. 2 linggo. Partina na araw para ikonsidera ang mga opsyon ko at ipakita na ang pabigat na tinatawag nila ay may kakayahang hindi nila inaasahan. "Kailangan nyo ba ng hatid sa airport?" Alok ko nang makita kong nahihirapan si Berto sa maleta. "Actually, oo," hingal niya. "Nag-cancel yung Uber eh." Perfect. Isang huling pagganap bilang kanilang helpful na trooper. Hinatid ko sila sa airport. Nakinig ako sa kanilang excited na kwentuhan tungkol sa mga snorkeling at sunset dinner na pupunduhan ng ipon ko. "Mag-picture kayo ha?" sabi ko bago sila bumaba. Niyakap ako ni Lorna. "Magpapadala kami ng postcard, Tay." "Salamat sa hatid, Tay. Hulog ka ng langit," sabi ni Berto. Hulog ng langit. Napangiti ako sa irony. Hinintay kong mawala sila sa paningin ko bago ako umuwi. Pagsapit ng 11:00, tinatawagan ko na ang numerong binanggit ni Lorna sa narinig kong usapan. "Zandro, si Mang Dado ito. Gusto kong ibenta ang bahay ko sa lalong madaling panahon." "Gaano kabilis, Mang Dado?" 2 linggo, maximum. Handa akong ibaba ang presyo para mabenta agad." "Ambitious yan. Anong meron?" "Personal na dahilan," sagot ko. "Kailangan ko ng cash." 1 oras lang, dumating si Zandro, mas bata sa inaakala ko, naka-coat kahit mainit. "Mang Dado, based sa usapan natin, kaya nating gawin ito. Cash buyers ang kailangan natin." Sinukat niya ang bahay. Habang ginagawa niya ito, naramdaman kong may nagbago sa akin.
Matapos ang ilang taong sunod-sunuran, hawak ko na ulit ang manibela. Tumunog ang telepono ko. Unknown number mula sa Hawaii. Tay! Boses ni Lorna. Nakarating na kami. Ang ganda ng resort. Mabuti naman. Kamusta ang biyahe? Tanong ko habang nakatingin sa business card ni Sandro. Mahaba, pero sulit. Tay, may surprise pala kami sa'yo pagbalik namin. Isang solusyon para maging komportable ka sa pagtanda mo. Professional care. Ang tawag nila sa pagtatapon sa akin. Ang thoughtful nyo naman, sabi ko. Pinananatiling kalmado ang boses. Actually, sakto ang timing. May surprise din ako para sa inyo. Oh, anong surprise? Tawa ni Lorna. Basta, may inaayos akong mahalagang negosyo habang wala kayo. Negosyong magpapabago sa lahat para sa atin. Negosyo? Tay, retired ka na. Baka mapagod ka lang diyan. Huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya ko to. Pagkababa ng telepono, ngumiti ako. Nagpaplano si Lorna na itapon ako sa nursing home. Ako naman, nagpaplanong ibenta ang bahay na inaakala nilang mana nila. Linggo ng umaga, tumawag si Sandro kasama ang unang buyer. Si Jaime, isang investor. Mabilis ang proseso. Tiningnan niya ang bahay nang walang emosyon, puro negosyo. Lunes ng hapon, tumawag si Jaime. Mang Dado, pasensya na pero masyadong mataas ang presyo. Gusto namin ng bawas na 3.4 milyon, 60,000, mula sa asking price. 3.4 milyon. Halos katumbas ng lahat ng ginastos ko sa pamilya ni Lorna sa loob ng 5 taon. Saglit akong nagdalawang isip. Anak ko pa rin si Lorna. Pero naalala ko ang tawanan nila. Ang kalupitan ng pagpaplano ng pagtatapon sa akin habang kumakain ng pagkain ko. Tinawagan ko si Sandro. Tanggapin mo ang offer ni Jaime. Basta cash at mabilis ang closing. Miyerkules, may magandang balita. Mang Dado, nagmamadali ang kumpanya ni Jaime. Nagdagdag pa sila ng 500,000, 10,000, basta maklose natin sa Lunes. Lunes, 5 araw bago bumalik si Lorna. Deal. Huwebes ng umaga, sinimulan ko ang pinakamasarap na proyekto ng aking pagreretiro, ang pagpapalaya sa aking pamilyang walang utang na loob. Inimpake ko ang mga gamit ni Lorna at Berto sa mga kahon. Damit, sapatos, gaming equipment, lahat papunta sa storage unit. Ang mga gamit ni Waldo at Marga, inayos ko rin. Pagsapit ng gabi, malinis na ang bahay. Ang natira na lang ay ang mga gamit ko na dadalhin ko sa inupahan kong maliit na apartment. Tumawag ulit si Lorna. Tay, nag-e-enjoy kami sobra. Baka mag-extend kami ng 1 week, ha? Mag-extend kayo? Mas mabuti, sabi ko. Mas mahabang panahon para lasapin ko ang tagumpay. Lunes ng umaga, nagkaharap kami ni Jaime at Sandro sa opisina ng notaryo na si Linda. Ito na ang deed of sale, sabi ni Linda. Ililipat na ang titulo ng 847 Maple Street mula kay David Parker papunta sa Pinnacle Investment Holdings. Pinirmahan ko ang papel. Wala nang bawian. Ang perang nakuha ko ay higit pa sa sapat para sa aking kalayaan, habang matutuklasan ni Lorna at ng kanyang pamilya kung ano ang pakiramdam ng walang matirhan. Congratulations, sabi ni Jaime sabay abot ng tseke. May 30 minuto ako para kunin ang huling gamit ko. Pagkatapos, kay Jaime na ang bahay. Nag-drive ako palayo sa bahay na iyon sa huling pagkakataon. Nakita ko sa rearview mirror si Jaime, kausap na ang kontratista para sa pagpapaupa. 2 linggo matapos umalis ang pamilya ko, nakaupo ako sa isang beachfront hotel sa Maui, Hawaii. Iniinom ko ang kape habang hinihintay ang tawag ni Aling Elisa. Davin? Boses ni Aling Elisa, nanginginig sa excitement. Nakabalik na sila? Anong reaksyon nila? Diyos ko! Dapat nakita mo ang mukha ni Lorna nang malaman niyang ibang tao na ang nakatira sa bahay mo. Pinipilit niyang may mali na sa kanila ang bahay. Si Berto nagwawala, tinatakot ang mga bagong may-ari na idedemanda daw. Si Marga umiiyak. Binigay mo ba ang address ng storage? Oo, gaya ng bilin mo. Nilukot ni Lorna ang papel at tinatanong kung nasaan ka. Sinabi ko lang na umalis ka na matapos ibenta ang bahay. Tumatawag ba sila? Walang tigil. 43 missed calls na siguro. Hayaan mo sila, Elisa. Kailangan nilang matuto.
Pagkababa ng telepono, tumunog ulit ang cellphone ko. Lorna calling. Berto calling. Marga sent a text. Please David, mag-usap tayo. Binura ko ang text nang hindi sumasagot. Sa loob ng 5 taon, kinontrol nila ang buhay ko. Ngayon, ako na ang may hawak ng mga baraha. Umorder ako ng room service at pinanood ang sunset na akala nila ay hindi ko na kayang i-enjoy. Ang ilang leksyon, naisip ko, ay nangangailangan ng matinding kahihinatnan para ganap na maintindihan. At magiging mahuhusay silang estudyante ngayon. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please like this video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong impression sa comments. Salamat sa panonood.